Ayan mga kariyal, katatapos lang natin magupit. May nagupitan na tayo, maaga pa. Alas 8 pa lang, bibili naman na tayo sa gupit. So wala pang kasunod, isingit natin tong bagong dating na electric pan. Ito po ay orbit pan. Dinala ng mayari, ang mayari daw nito ay isang technician. Ayan ang dinala niya, ganito na ang itsura. Ayan o, orbit pan po ito. Ang tatak niya ay Pomac. Ayan, binaklas na ng mayari, dinala dito, ganito na ang itsura. Ayan po oh. Ayan, yung capacitor tinanggal niya. Sinubukan niyang palitan pero hindi pa rin gumana. Kaya dinala niya dito sa akin. Ito po. Ayan, ganyan ang itsura. Tinanggal na yung LCD, tinanggal na yung screen, tinanggal na yung takip. Ito na lang ang natira. Kaya ito ang dinala dito. Iniwan na sa bahay nila yung ibang parts. Hindi daw ito umiikot. Ayaw daw gumana. Kaya susubukan natin. Dahil pinakailaman na niya ito, ibig sabihin kung technician siya, dapat napagana niya ito. O ilan sa mga customer natin ay talagang nag-a-attempt na paganahin ito. Kasi ang akala nila, basta masira ang electric pan, akala nila kapasitor lang. Kaya nag-a-attempt sila na magpalit ng kapasitor. Pero hindi lahat ng sira ng electric pan ay kapasitor. Kaya pagka hindi gumana sa kapasitor, ayaw na nilang ituloy gawin. Kaya tayo ngayon ang magtutuloy nito. Testingin natin kung ano ang mga problema nito. Troubleshoot natin ngayon. Gamitin po natin ang ating ohmmeter. Alamin natin ang naging problema ng orbit pan na ito. So ang gagamitin po natin ay ohmmeter naka times 10. Bakit ba tinatawag ko na ito na ohmmeter? Kasi ang susukatin po natin ay resistance. Kaya ang tawag po dun sa gagamitin natin na tester ay ohmmeter. Kasi naka-range po tayo sa range ng ohmmeter. Yan. So pero ang tawag talaga dito ay multimeter. Kaya tinawag na multimeter ito dahil pwede niyang sukatin ang voltahe, pwede niyang sukatin ang resistance, pwede niyang sukatin ang current or yung daloy ng kuryente DC. Okay? Kaya ang tawag dito ay multimeter or BOM. BOM ibig sabihin volt, ohm, milliammeter. Kasi ang sinusukat nito na current ay DC, milliammeter, yung bababang current lang. Kaya ang tawag dito ay BOM or multimeter. So ngayon, ang tawag ko ngayon dito sa function nito ay ohmmeter kasi naka-range tayo sa ohmmeter. Ito po yun. Yan. On times 10 po lagi tayo pagka sa electric pan. Calibrate natin. Yan. Hindi nakatapat sa 0. 0 ang adjuster. Gamitin para i-fix at itama sa 0. Okay? Yan. So, double check. Yan. Sakto na. Yan. Ngayon pwede na natin gamitin to. So dito sa orbit pan may tatlong linya. Yan. Tatlo ang terminals. Ngayon, sukatin natin kung may resistance ito. Pag ito may resistance, ibig sabihin buo yung windings sa loob ng orbit pan. Yan. Unahin natin dito. Sa white tayo, sa white. Tapos testingin natin yung red. White at red. Okay, ayan po naka-connect pero walang galaw yung meter pointer. Ibig sabihin open po yan. Subukan natin dun sa gray at white. Wala rin po, hindi gumagalaw. Ibig sabihin, pwedeng sunog. Open kasi ang winding sa loob pagka ganyan. Walang connection. Walang continuity. Subukan natin, bitawan natin itong white at sukat natin sa red at saka sa gray. Ayan, gumalaw po. Gumalaw ng konti. Ayan, pumalo. Normal po yung resistance na yan kung ating aalamin. Normal po yan. Pumalo po. Ibig sabihin, may connection po yung red and gray. Yung white ang wala. Ibig sabihin, nandito may putol na linya sa white na wire. Ang magiging suspect natin yan, pag ganyan, may resistance yung dalawa, ito wala. Malamang nandito yung connection ng fuse sa loob ng ating motor o stator or windings. Kaya ang suspect natin sa ganitong sira ay pumutok ang fuse. So bakit kaya pumutok ang fuse? Tingnan natin. Pagka itong shafting ay matigas, malamang puputok ang fuse kasi tataas ang kanyang amperahe, hindi kakayanin ni fuse, kaya puputok siya. Ihitin natin, subukan natin ipihit kung matigas o malambot. Pag ito ay matigas, malamang ito ang dahilan kaya pumutok ang fuse. Ayan, medyo matigas po. Medyo matigas. Ayan o, matigas. Hindi siya freewheeling. Ayan o, matigas po siya. Kaya pumutok ang fuse. Confirm na fuse nga ito. At saka baka may problema ang bushing, baka gas-gas. Pero ang sabi ng mayari, bago pa ito. Pero bakit kung bago pa? Ganito yung pinakang housing. Pang ordinary na electric pan ito. Yan o, mayroong lagayan ng tornilyo. Ibig sabihin, nagawa na ito. Ay baka nga pinakailaman ng mayari ito. Technician daw kasi ang mayari. Ayan, pinalitan ng takip. Napansin nyo? Ayan ang takip nila niya o.
Oh, iba na. Hindi naman talaga yan ang takip niyan. Kasi ito pang ordinary electric fan. Ay, naku, pinakailaman ng may-ari. Baklasin muna natin. Ayan. Unahin natin to. Ito, unahin natin. Gamit ito. Yung ganito, yung nut itabi. Yan, andaan yung pwesto. Para pag binalik mamaya, ay, hindi na makalimutan. Isunod natin ito. Gumamit tayo ng number 12. Tandaan kung paano binaklas para mamaya hindi mo kalimutan ibalik, itabi. Ayan. Dito natin siya padaanin. Tapos ito, meron siya dito na ayan, may screw, tanggalin ito. Ayan. Ito tanggalin din to, may swing arm. Yan, ganyan, itabi yan para hindi mangalat. Okay, yan, itulak lang yun doon. Yan, ganyan ang itsura. Yan, okay pa. Nagtataka lang ako bakit ganun, ba't ito ang takip. Hindi siya para sa orbit pan eh, pang ordinaryong electric pan lang. Gawin natin, tanggalin muna natin to, biyakin natin kasi yung fuse ang suspect. Ito mga tornilyo, itabi yan. Tapos ito, sungkitin lang ng flat screwdriver kasi medyo matigas. Yan. Chicken po natin ito. Chicken natin. Maganda pa. Makinis. Makinis. Ibig sabihin good yung bushing at shafting. Ang tanong bakit tumigas? Mamaya may gagawin tayong technique. Panoorin nyo hanggang muli. Bakit tumigas? Palalambutin natin yan mamaya. May gagawin tayo. Ngayon dito na tayo. Huwag kalimutan ng basahan, lalo may basahan dyan. Yan. Kasi itataob natin to. Ganyan. Para hindi magasgas yung windings. Ayan, dito. Tanggalin yung clip. Para mahubad natin yung stator. Ayan. Ganyan lang po. Itabi yan na ganoon. Walang problema yung bushing shafting. Maganda. Good yan. So dito, ganyan ang pwesto para hindi tayo nahihirapan sa pagtrabaho. Yan, nakaganyan siya. Tanggalin natin to, hanapin natin yung fuse. Kasi fuse ang suspect. Ang wanted dyan ay yung fuse. Hanapin natin yan. Pinaghahanap ng mga technician ng fuse. Ito. Okay, malapit. Nasa may ibabaw lang. Nandito lang ang fuse. Ito lang. Ayan. Tama. Yung puti nga open kasi nandito yung fuse. Tingnan natin. Tanggalin natin to. Yung pinakabalot. Yan, lumabas na. Ingatan, ang pagtatanggal niya ay maselan. Baka mamaya mahila nyo ng konti. Putol ang windings. Napakahirap niyan iduktong. Yan, ito po yung fuse. Yung kulay puti na yan, may balot na spaghetti tube. Itabi yung mga tinanggal. Yan lang. Kasi pwede pang gamitin nyo mamaya. Testerin po natin yung fuse. Kasi kung buo yan, ibabalik lang natin ulit. At hahanap tayo ng ibang sira. Ayan. I-calibrate natin to. Ayan. Tapos, testerin natin yung fuse. Pag yan hindi pumalo, confirm. Bago natin putulin. At palitan. Ayan. Confirm po, hindi po pumalo. Ayaw. Okay? O, good naman yung tester. O, pumapalo. O, tina dito. Sa fuse. Yung puti na yan. Wala. Okay po yan. Kaya putulin po natin yan. Papalitan po natin ang fuse. Diyan po tayo magpapalit ng fuse. Pinagputulan na yan. Kaya nakahang lang yan ng ganyan. Ayan po yung fuse. Oh. Ayan, may balot. Ayan. Ito. Ayan. Diyan po siya nakakabit. Dito po natin putulin. Magtira po tayo ng terminal kasi doon tayo maghihinang mamaya. Ayan. Diyan po tayo maglalagay ng bagong fuse. Kukuha po tayo ng fuse. Ito po yung sira. Okay, ito itatabi po natin at nang ipapakita sa mayari. Bago po ang fuse ipapalit natin. Ito pencil type yung nasira. Ang ipapalit po natin ay box type. Ito. Parehas lang po ang value niyan.
2 amperes din po ito, 2 amperes din po yun. Kaya okay lang po na magkapalit yan. Parehas lang po ang value yan. Kahit magkaiba ang itsura. Okay? Ang gagawin natin dyan, lalagyan po muna natin na, susukatin po muna natin dito. Kasi ganyan ang pwesto niyan. Yan. Ganyan ang sukat niyan. Dito tayo magpuputol. Putulin natin to. Yan. Doon po tayo kakabit mamaya. Tapos dito. Dito. Putulin din po yan. Yan. Ngayon, bago ikabit, pagka ganyan ang design, madali lang magpalit niyan. Mamaya, pwede na lagyan niya ng spaghetti tube dito. Yan, lagyan yan para hindi mag-short circuit. Yan, sukatin lang, tapos putulin. Ipasok dyan yung spaghetti tube. Ayan, sukat. Doon yan ihihinang. Tapos, dito yung isa. Lagyan din natin ng spaghetti tube yun. Yan, dyan natin yan ikakabit. Ganyan ang pwesto niyan. Yan. Bawasan natin. Masyadong mahaba yung kanyang terminal. Yan. Ihihinang po natin. Yan, ikabit na po natin yung fuse. Mamaya na po natin test-testerin pagka nahinangan na. Bago hinangan, kailangan safe yung windings. Tabunan natin yung windings para hindi siya mapatakan ng tingga. Lagyan ng pondo na tingga. I-connect sa isang terminal. Yan, pag kinunik yan, mabilis lang para hindi pumutok yung fuse, kasi pumuputok yun pag nakadetect ng init. Okay, ang putok po niyan hindi natin naririnig. Makakatok na lang bigla yan, hindi natin alam. Malalaman mo lang pag tinester. Yan, okay, ganyan po. Ito yung isang terminal, dito yan. Connect natin dyan. Okay na po yan. Testerin po natin kung nasira yung fuse sa init ng ating panghinang. Double check. Okay, bitaw. Okay, check. Ayan po, pumalo po. Good po yung ating fuse. Pagka ganyan, checkin din po natin yung terminals doon. Kung may connection na kanina, wala yung kulay puti, yung white. Yan. Tapos tingin natin kung meron na. Ito yung white, kanina wala yan. Okay, meron na po, may connection na po, pumalo na po. Ayan. Sa red. Okay, pumalo na rin. Ibig sabihin, buo na ang windings. Buo na ang fuse. Napalitan natin ng bago. Okay. Lahat po yan pumapalo na yung tatlo niya. Ito po yung line 1 o line 2, yung pinakang common. Ito po yung white. Yan. Tapos yung capacitor po dito ikakabit sa dalawa na ito. Yung capacitor na tinanggal niya. Yan, tinanggal niya eh. Tayo ngayon ang magbabalik. Hahanapin natin kung saan ikakabit. So makita natin na dito lang po yun. Yan. Kasi common ito po. Yung common yung may fuse ang common. Okay, hindi naman nalilito kasi tatlo lang ang terminal. Sa ordinary electric fan, marami ang terminals. Dito tatlo lang sa orbit fan. Okay? Yan, confirm, buo na. Ibabalik natin yan. Ang gagawin natin dyan, balutan natin ang shrinkable tube. Ito. Yung terminal. Dalawang terminals ng fuse balutan para ma-insulate yung ating mga terminals. Dugtungan. Yan. Shrinkable tube. Ayan, para safe yung windings ganito. Kasi iinitin natin yan. Yan. Okay. Ayan. Ayan, okay na po yun. Bawasan natin ng konti. Ayan, okay na po yan. Ang gagawin natin dyan, yung fuse, yan, yung fuse, dun lang didikit sa windings. Yan, kita nyo? Para madetect niya yung overheating. Pag nag-overheat ito, madidetect ni fuse kasi nakadikit siya doon sa windings. Pag nadetect niyang mainit ang windings, puputok na naman siya. Mapoprotektahan niya yung windings, hindi masusunog. Ito ang masusunog, magpuputok. Bibitaw bigla yung connection ng kuryente. Kaya safe windings. Yan, ganyan lang. Ang gagawin natin dyan, balutan lang natin ng yan, balutan lang natin ng ganyan. Okay? Yan. Tapos
lagyan ng cable tie. Silipin yung ano, ilalim kasi merong windings dyan na nakahalitaw. Baka pag suot natin ng ganyan at maipit, sigurado mapuputol. Kaya ingatan na makaputol ng windings. Yan. Mamaya nahigpitan. Dito tayo mag-umpisa sa malapit sa puno. Silipin. Okay, safe. Suot. Yan, okay na yan. Dito. 3 lang ang ilalagay natin. Unahing higpitan itong malapit sa puno. Yan, higpit na siya. Pangalawa itong gitna. Pangatlo yung dulo. Okay, tanggalin yung mga natirang dulo niyan. Yan, ganyan lang. Ito, kasi para sabay-sabay ang tibay nila, tanggalin to. Tanggalin yun. Tapos, palitan. Huwag tayong manghinayang sa panali. Mura lang naman yan. Ayan. Dublihin natin kung kinakailangan. Kasi nandyan ang puwersa niyan. Pag nahila, kailangan ay matibay ang pagkakatali niyan dyan. Okay, dinublihin natin. Okay, solved na yan. Dahil walang sira yung shafting bushing, ibalik na natin sa tamang posisyon. Yan. Ganyan. Tapos, ito. Yan, may grasa pa. Tanggalin yung grasa na yan. Hindi ako naglalagay na. Langis ang nilalagay ko. Pag uminit, lalong dumudulas. Itong grasa pag uminit, natutuyo, tumitigas. Yan. Kaya matitibay ang gawa. Kailangan pulido at trabaho natin para bumalik-balik yung mga customer. Sukatin muna natin, mamaya nalagyan ng langis. Yan, ganyan. Kahit saan ang posisyon yan, kahit magpaikot-ikot siya dyan ng ano, kanto, okay lang yan. Kasi ito naman ay orbit pan. Hindi magkakabaliktad dyan. Ayan, ibig sabihin, wala pong play. Pag pinihit natin ng ganyan, medyo matigas kasi walang play. Pag hinila at hinila tulak, walang play. Pag inikot, matigas. Ganitong gawin natin. Isang technique. Tanggalin muna natin yung C-clip. Yan, medyo matigas. Ganito. Medyo matigas doon, hindi ko napipilitin. Nagbarin. Ganyan na lang. Yun, nakikita. Sakto naman doon. Sakto sa kanto. Dito. Pag sakto sa kanto, okay na yun. So ngayon, pagka ganyan medyo walang play, masikip, magbabawas tayo ng spacer dito. Ganyan. Dukutin lang natin yan. Hindi matanggal yung housing eh. Tatanggalin ko, di ba? Yan, dalawa. Isa, dalawa. Tanggalin natin yung isa. Bawasan natin yan. Putulin. Ginawasan ko ng isa. Isa na lang ang natira doon. Yan. Mas maganda. Tingnan natin kung ilan pa yung nasa likod. Yan. Katulad yan, medyo makapal yan. Papalitan po natin ng manipis yan. Papalitan po natin ng manipis. Ito yung manipis. Ito makapal. Palitan po yan. Ang ilagay natin manipis. Para magkaroon ng clearance yung ating shafting. Sukatin natin ulit. Ayan. Meron akong clearance pag hinihila at tinutulak. Ayan o. Naririnig nyo. Ayan. Pwede na yan. Ang gagawin natin dyan, lalangisan na natin. Ngayon natin langisan. Patapos na kasi. Kunting basa lang. Yung tamang basa lang. Para hindi malunod. Ayan. Tamang langis lang. Ayan. Huwag masyadong lunod. Yung iba pinapaliguan na ng langis. Akala maganda yun. Pwede rin pong dahilan ng short circuit yun. Kahit insulator ang langis, pwede rin pong mag short circuit yan. Gawa ng sobra nga ang ligo na sa langis. Tamang ano lang po, tamang basa lang. Ayan, gawin natin, pasok. Ayan, okay, may clearance. Higpitan na natin ito. Ibalik na natin ang tornilyo. Tapatan lang po. Tapatan. Yan, tamang higpit lang. Dito naman. Ayan. Higpitan lang po ng sabay. Magkakatalak lang po yan sa kabila naman. Dito. Tapos sa kabila sa tapat.
Yan, okay. Matigas na po yan. Sabay na naigpit. Ayan o. Matigas pong pihitin. Checkin po natin to kung umiikot. So, ibig sabihin, medyo matigas. I-reset po natin yung shafting bushing. Paano mag-reset? Ito po, gamit ko ang plies, pwedeng martilyo. Tamang saltik lang dito. Tigta 3 palo. Sa kanto, hindi po ako dito nagpapalo. Dito po ako nagpapalo. Ganyan po. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayan, lumambot na po siya. Taas baba, kaliwa kanan, dapat walang alog. Ayan po. Ganun o. Taas baba, wala. Kaliwa kanan, wala. Ibig sabihin, masikip siya pagka ganun, walang kalog. Pagka tulak, kabig, dapat meron. Yan po, meron. May clearance po na konti, ganun lang. Yan, okay po yan. Tapos ito, lagyan po natin ng cable tie ito. Para pag nahila, hindi mabunot sa ilalim. Ganyan lang yan. Yan, ibig sabihin, okay na po ito. Pwede na natin ibalik sa kanyang posisyon. Ito, ibalik dito. Yan, okay na yan. Ibabalik na natin sa kanyang posisyon. Titingnan nyo lang yun kung saan nakasuot yun, doon nyo itatapat ito. Ibig sabihin, dyan yan, nakaposisyon. Kung saan malapit yung butas na yun, dito rin banda, hindi sa kabila. Pag sa kabila, malayo yun, dito lang sa tapat. Itornilyo muna natin to. Okay, huwag mo nahipitan, dito muna sa kabila. I-prepare lang. Ilagay yung isa. Yan, patihaya ng ganyan. Patihaya. Ayan, higpitan na natin. Yan, okay, mahigpit na yun. Balance na siya. Yan, nag-play siya. Okay yan. Ito naman. Ito, ibalik dito. Yan, okay yan, naglalaro. Okay na yan. Yung takip nito, nasa may-ari. Hindi din nila. Binaklas na sa bahay nila. Dito lang ang dala. Tapos ngayon, gagawin natin, ibabalik na natin yung C-clip dito. Yan, okay na yan. Tapos gagawin natin, double check na natin yung resistance. So ito yung common, yung white. Naka times 10 tayo. Ganito. Times 10, i-double check muna natin. Yan. Okay. Calibrate sa 0. Okay. Good. Dito. Sa white, ganito. Common yan. I-connect natin sa probe. Testingin natin yung dalawang linya. Yan o. Yung gray. Ayan. Tapos dito sa red. Okay, gumagana. Tapos yung red and blue. Red and gray. Ayan. Okay, gumagana. Tingnan natin kung paano natin malalaman kung alin ang common sa resistance reading. Ha? Gamit tayo ng digital. I-set natin sa 2000 yung ating range ng ohmmeter. Digital po ang gamit natin. Ayan. Nakikita nyo, 1 lang yung nakalagay doon. Okay lang yun. Wala pa kasing tinitester. Tingnan natin ha. Ito yung common. Lagyan natin yung test probe kahit magkabaliktad po yan. Walang polarity. Okay, yung gray 400 453. Okay. Tapos yung red 431. Okay. Bumaba. Okay, mababa. Testingin natin yung red and gray. Yan, 888. 888, ibig sabihin, mataas. Ngayon, malalaman na natin kung nasaan yung common. Alam niyo kung bakit? Sa ganitong tatlong terminal, parang motor lang ito ng washing machine o kaya ng motor ng dryer. Kasi,
yung pinakamataas na resistance, doon natin ikakabit yung capacitor. Alin ba yung pinakamataas na resistance dito? Ito po, yung red and gray. So 800, yan, basta 890 plus, yan natin ikakabit yung capacitor kasi yan yung pinakamataas na resistance. No? Ang common dyan, malamang yung natitira. Alin yung natitira? Ito pong white. So ito ang common. Pag sinukat natin kasi sa common, white to gray, mababa po yan. Tapos red to white, mababa rin po yan. So ang pinakamataas po ito, talagang dalawa. Itong red and gray. Diyan tayo magkakabit ng capacitor. Tapos ito, yung common ng ating windings o motor, direkta na po yan sa line 1 or line 2 kahit magkabaliktad yung sa plug. Kahit dahil hindi niya dala yung plug papunta sa saksakan, ito lang ang dala. Kaya yan, i-testerin natin ng ganyan. Ang tanong, saan yung, kung ito ang line 1, nasaan yung line 2, saan ikakabit? Hanapin po natin ngayon. Ganito lang po kasimple. Yan o, common. Hanapin natin yung may pinakamataas na resistance dyan sa dalawa. Ito, 455. Hanapin natin pinakamataas ha. Tapos, 431. O, ibig sabihin mababa ito. Mas mataas yung gray. Dito natin ikakabit yung line 2. Ito ang line 1, ito ang line 2. Ayan, ganun lang po. Line 1, line 2. Tapos itong dalawa na to, red and gray capacitor. Okay? Ganun lang po kasimple. Kung nalilito, balikan nyo lang ulit kung paano natin nahanap. Okay, ito naman ang sunod natin checkin yung capacitor niya. Sabi niya kasi, nagpalit siya ng capacitor. Nagpalit daw siya, hindi pa rin gumana. Titingnan natin kung buo itong dating capacitor niya. Ang value po nito ay 1.5 microfarad. Dahil ito ay mababa ang value, i-calibrate po natin sa times 10K. Times 10K po itong ating, di ba naka times 10? Ilagay po natin sa times 10K. Ayan. Naka times 10K na. Tapos, i-calibrate natin sa 0. Gamit ang 0 ohm adjuster. Ayan. Yan, okay po yan. Okay na, bitaw. Ngayon, yan po gagamitin nating range times 10K kasi mababa po ang value ng capacitor. Checkin natin. Huwag niyo pong hahawakan to. Kailangan naka-open ng ganyan ang pag-check. Gamit po yung ohmmeter times 10K. Papalo yan, babalik. Pag pumalo yan dun sa 5 hanggang 10, good po yan. Pag bumaba na po sa 10, mahina na po yun. Yun ipapalitan na talaga. Pero kung 5 to 10, pumasok dyan sa dalawa na yan, good po yan. Kung lumagpas pa, bumaba pa ng konti, okay, mas maganda. Yan, checkin po natin dalawang terminal. Baliktaran po, dapat pumapalo tapos pumapalo ng ganun tapos bumabalik. Ayan o. Ay, mahinang palo. Baliktarin lang po yun. Baliktarin lang to. Ayun, pumalo po. Nasa 5, pumalo sa 5, bumalik. Good po yun. Baliktarin natin, dapat ganun din. Uy, pumalo sa 5, bumalik. Okay, good po yan. Ganun lang po, baliktaran. Baliktarin ulit. 5, balik. Baliktarin. 5, balik. Ibig sabihin, good po ito. Malakas pa. Nagpalit lang yung may-ari, bumili lang ng bago eh, buo naman ito. Pero hindi natin masisisi kasi ayaw nila na magastusan, kaya tinatry nila na ayusin. Okay lang po yun, at least nag-try na experience nila. Mahirap pala, kaya dinala sa atin kasi nahirapan sila. Ganun lang po, kasi simple naman po ng sira. Kaya kung marunong kayo at pinanood nyo ito, o kaya gawin yung guide ito, magiginhawahan kayo sa paggagawa ng electric pa na kagaya nito. Putulin po natin ito dahil ito po yung pinakamataas ang resistance. Diyan natin ikakabit yung capacitor. Dahil na-check na natin kanina yon. Yan, tapos sa red. Putulin na po natin yan. Tapos, balatan. Diyan po tayo magkukonek. Haba-habaan po natin ang balat. Yan. Okay, hindi na tayo malilito. Naalaman na natin kung nasaan yung yan, pagkunikin lang po yung dalawa na yan. Kahit magkabaliktad po yung capacitor ha, doon sa dalawang terminals ng, ng motor, red and gray. Wala pong polarity yan. Ayan. Ayan po. Matandaan nyo po ba kung nasaan yung line 1, line 2, linya ng kuryente? Dito po. Putulin po natin yan. Tapos, balatan. Ayan. Diyan po yung line 1 sa puti. At yung sa line 2 yung gray. Ayan. Ang gagawin natin dito, balutan po natin ito para safe tayo. Dahil hindi naman dinala lahat yung yung isang buo eh. Ang ginawa ay binaklas. Ang dinala lang yan. Kulang na ang parts. Balutan natin po ito. Kasi wala naman ang ikukunik dito. Sila na ang magkukunik kasi electrician din yung may-ari nito.
Sila na magkukunik sa kanilang kay Sami. At least alam nila kung saan ikakabit. Tatandaan lang natin na yan ang kabitan. Ito. Line 1, line 2, kahit magkabaliktad po yan. Gray at saka white. Yung red, wala, may balot na. Hindi na nila makukunikan yan. Yan. Okay, testingin na po natin sa kuryente. Bago natin isaksak sa kuryente, siguraduhin natin na walang ground dito ha. Ito. Double check lang po natin. Itong windings, line 1, line 2. Testingin natin kung may resistance. Naka times 10 po tayo ha. Calibrate po natin. Ayan, naka 0 na. Okay na. Ngayon, testingin natin yung resistance ng line 1, line 2. Ayan po, kumalo po. Good po yan. Normal po yung resistance na yan. 480. Ayan, okay po yan. Good. Malalaman po natin kung grounded yan. Ngayon, di ba naka times 10 yan? Para malaman natin kung grounded doon sa pinakang housing niya. I-times 10 po natin siya. Tapos i-calibrate natin. O, ayan, sobra. Calibrate. Lagay sa 0. Okay. Tapos, ito po, kahit isang linyaw lang po dito. Line 1, line 2. Mas maganda, dalawahin na. Ayan. Para mas sure. Dalawa, nakakunik doon sa probe. Nakahawak din natin, nakadikit din yung daliri natin doon. Malalaman natin kung grounded yan. Tingnan nyo, mag-ground siya. O, yan o, yan. Grounded ang katawan natin. Ayan o, grounded times 10. Grounded siya o. Times 10K, grounded siya o. Ayan. Pag pumalo ng ganyan doon sa kaha, ibig sabihin po, grounded sa kaha. Yung kaha. Ito po yung kaha. Okay, grounded siya dyan. Ngayon, tingnan natin ha. Ayusin natin, camera. Ayan. Kita ba? Okay. Pumapalo sa kamay ko. Ayan o, dalawang kamay. Grounded ang katawan natin. Ngayon, itutusok natin doon. Pag pumalo yan, gumalaw to, ibig sabihin grounded. Ayan po, tinusok natin. Kutkutin pa natin. Wala pong galaw, walang galaw. Yan, yan, nakapermis doon. Tinusok natin sa lagayan tornilyo. Walang galaw. Pero pag hinawakan po natin to, papalo siya kasi grounded nga ako dito. Grounded nga ako dito sa line 2. Nakahawak ako. Pag humawak ako dito sa ground na yon, papalo po yan kasi grounded nga ako. Ayan po, pumalo. Yan, nakita nyo. Yan. Pag binitawan ko yan, okay, nawala. Ibig sabihin, walang ground. Kaya lang magiging grounded yan. Hindi ko hinahawakan doon, pero pumapalo. Yun po ang grounded. Okay, malinaw? Makakakuryente po yun. Okay, saksak na po natin ngayon sa 220 volts. Direkta na lang po natin kasi wala yung mga ano nito nandun. Makakabit sa kanilang bahay. Ayan po, gumana na po. Kumpirmado po. Fuse lang ang sira. Ayan. Matutuwa na yung may-ari. Yung technician na may-ari nito. Yan, good na po yan. Sure ball yan. Quality na po yan. Okay. Maraming salamat po muli sa aking mga subscriber na laging sumusuporta sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyo. At sa lahat po ng magsusubscribe pa lang, welcome po kayo sa aking munting channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.